Kasalukuyan, nagaganap ang isang malaking gulo sa loob ng bulwagan ng Universidad ng Harvard, punong-puno ng mahigit 400 world-class na akademiko. Isang Amerikanong propesor ang naglabas ng isang nakakagulat na pahayag sa gitna ng entablado. Sinabi niya na ang Pilipinas ay may monopolyo sa isang mapagkukunan na mas mahalaga pa kaysa langis. Nang marinig iyon, ang mga delegado mula sa Tsina at Saudi Arabia ay tumawa ng may di makapaniwalang mukha, sabay na nagmayabang na kung ganoong uri ng mapagkukunan, sila ay may sobra pa. Ngunit hindi pinansin ng propesor ang kanilang pangungutya. Nagpatuloy siya sa kanyang presentasyon at habang nakikinig, ang mukha ng ilang delegado ay namutla at tahimik na umalis sa silid. Ang mas nakakagulat pa ay pagkatapos ng presentasyon, maraming world-class na akademiko ang nagmungkahi ng radikal na ideya. Sa ngayon, tanging ang Pilipinas lamang ang may kabuluhan at dapat nating isuko ang lahat ng blankong tseke sa Pilipinas agad. Kaya, ano ba talaga ang mapagkukunang ito na minomonopolyo ng Pilipinas at mas mahalaga pa kaysa langis? At bakit ito dapat manggaling lamang sa Pilipinas? Ating alamin. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Professor David Wilsons mula sa Universidad ng Harvard. Ngayon, gusto kong ibahagi ang isang karanasan na bago pa lamang sa akin. Noong isang hapon ng Marso, habang ang hangin ng tagsibol ay humihip sa Harvard, ang bulwagan ng Kennedy School ay nagdaos ng isang internasyonal na seminar na may temang kapangyarihan ng teknolohiya sa hinaharap at supply chain ng mapagkukunan. Naubos ang mga tiket sa loob ng 24 oras. Puno ang likuran ng mga upuan ng mga opisyal ng gobyerno at matataas na ehekutibo mula sa mga kumpanya sa buong mundo. Ang kapaligiran ay puno ng tensyon na handang sumabog anumang oras. Alam ng lahat na ang diskusyon ngayon ay isang mahalagang punto na magtatakda ng direksyon ng teknolohikal na kapangyarihan ng mundo sa hinaharap. 10 taon na ang nakalipas, ako ay isang simpleng ekonomista, ngunit nang makita ko ang matinding kompetisyon ng mga bansa para sa mapagkukunan noong krisis pinansyal ng 2008, napagtanto ko, nakakagulat, na ang tunay na kapangyarihan sa ika-21 siglo ay hindi na nagmumula sa lakas militar o pang-ekonomiya, kundi sa pagkontrol sa mga mapagkukunan at pangunahing teknolohiya na hindi nakikita, lalo na nang mapagtanto ko kung gaano kaunti ang nalalaman ng mundo tungkol sa mapagkukunan na pundasyon ng semiconductor, ang puso ng modernong sibilisasyon. Kaya, lubos kong binago ang direksyon ng aking pananaliksik. Ang aking larawan sa salamin ay tila maputla. Ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang aking aklat na The Invisible Resource War ay nagdulot ng mas malaking epekto sa akademikong mundo at sa mga tagapagbalangkas ng patakaran kaysa sa inaasahan. Iyan ang dahilan kung bakit ako inanyayahan ngayon. Ngunit hindi ako sigurado kung ang aking mungkahi ay makatatayo sa harap ng mga pinakamagagaling na isip sa mundo. Huminga ako ng malalim at naglakad patungo sa entablado. Pagbukas pa lang ng pinto, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa buong silid. Sa pinakaharap na hanay ay naroon ang 4 na heavyweight na akademiko, nakahanay mula kanan pa kaliwa, Professor Wang Ming mula sa China, Dr. Muhammad Al-Fahad mula sa Saudi Arabia, Professor Klaus Müller mula sa Alemanya, at Professor Yamada mula sa Hapon. Hindi lamang sila ordinaryong akademiko, kundi mga maimpluwensyang tao na nagtatakda ng patakaran sa teknolohiya ng kanilang bansa. Tiningnan ako ni Professor Wang Ming ng matalim. Bilang responsable para sa plano ng semiconductor ng patakaran ng Made in China 2025, siya ang direktang nakikipaglaban sa mga teknolohikal na parusa ng Estados Unidos. Sa kanyang aktwal na karanasan bilang dating matataas na ehekutibo ng SMIC at kanyang malalim na teoretikal na kaalaman, siya ay isang nakakatakot na kalaban. Nararamdaman ko ang pagka-antipatya na nakatago sa ilalim ng kanyang ngiti. Sa tabi niya ay si Al-Fahad, ang pangunahing tagabalangkas ng Vision 2030, isang strategist na naghahanda para sa hinaharap pagkatapos ng langis. Nakaupo siya ng marangal at may pagmamalaki, nagpapakita ng kumpiyansa ng One Oil superpower sa mundo. Puno ng tanong ang tingin niya sa akin. Ano ba talaga ang sasabihin ng Amerikanong ito? Si Professor Müller ay ang naglatag ng pundasyon
para sa chips ng European Union. Ang kanyang pagsusuri sa ekonomiya ay kinikilala sa buong mundo. Lalo na siya ang pinakamataas na autoridad sa pagtatasa ng supply chain vulnerability. Ikinikiskis niya ang kanyang salamin habang nagtatala sa isang tablet na para bang naghahanap ng bawat butas sa aking presentasyon. At sa wakas, si Professor Yamada ang nagbalangkas ng pambansang diskarte upang buhayin ang industriya ng semiconductor ng Hapon na nakatanggap ng Imperial Order mula sa Emperador. Dating punong mananaliksik ng plano ng semiconductor ng Sony, sa ilalim ng kanyang malamig na mukha, nakatago ang matinding pagnanais na bawiin ang pamumuno sa merkado ng semiconductor na dating nasa kanilang mga kamay. Ang aking mga paa ay mabigat habang umaakyat ako sa entablado. 400 pares ng mata ang nakatingin sa akin. Ang puso ko ay bumibilis dahil sa paghahalo ng pananabik at takot, ngunit ang aking pananampalataya sa aking pananaliksik sa loob ng 3 taon ay nagpatatag sa akin. Sa likuran ko ay isang asul na backdrop na may selyo ng Harvard. Ang kamay na may hawak na mikropono ay pawisan. Huminga ako ng malalim ulit at sinimulan ang aking presentasyon ng tadhana. Mga kagalang-galang na panauhin, ngayon, ibubunyag ko ang isang nakakagulat na impormasyon na yayanig sa buong tanawin ng teknolohikal na kapangyarihan ng mundo. Ang aking unang pangungusap ay nagpatahimik sa buong silid. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Ang tingin ng mga nangungunang akademiko ay agad na tumalim. Sa malaking screen sa likod ko, lumabas ang unang slide. Isang graph na nagpapakita ng pagbabago sa market share ng Global Advanced Packaging, Test, and Assembly Business mula 2020-25, lalo na sa sektor ng Advanced Backend Manufacturing. May isang bansa na ang market share ay tumalon ng nakakagulat mula sa humigit kumulang 25% noong 2000 hanggang sa 63% noong 2025, isang paglago na malayo ang agwat sa mga kalaban. Ang graph na ito ay nagpapakita kung paano ganap na may kapangyarihan ang isang bansa sa global na advanced semiconductor manufacturing market. Ang teknolohiya ng bansang ito ay hindi lamang mahalaga para sa mga smartphone o computer, kundi malaki rin ang impluensya nito sa pundasyon ng lahat ng teknolohiya ng bagong panahon mula sa electric vehicles, AI, cloud computing, hanggang sa quantum computing sa hinaharap. Sadyang hindi ko ibinunyag ang pangalan ng bansang iyon at lumipat sa susunod na slide na isang graph na nagpapakita ng global market share ng advanced semiconductor packaging noong 2024. Kompay nga, 58.7%, kompay 20.1%, Samsung Electronic 11%, ibang kumpanya ang natitira. Ang unang tanong ay nagmula kay Professor Wang Ming ng China. Tiningnan niya ako ng bahagyang nakakunot ang noo at nakataas ang kilay. Professor Wilsons, talagang nagtataka ako kung saan ang bansang iyon. Una, ang Taiwan ay hindi isang bansa at ikinalulungkot ko na tawagin mo itong bansa. At hindi mo siguro tinutukoy ang Estados Unidos, tama? Ang tanong ni Professor Wang Ming ay may halong paghamon. Alam na niya ang sagot, ngunit sinusubukan niya lamang ako. May mahinang tawanan na umalingaw-ngaw sa mga tagapakinig. Ngumiti ako at umiling. Hindi pa panahon para ibunyag ang sagot. Gusto kong mapukaw ang kuryosidad ng mga tagapakinig hanggang sa sukdulan. Sa ngayon, tatawagin ko munang ang bansang iyon ito. Pagkatapos nating makita ang mas maraming datos, hindi pa huli ang lahat para ibunyag. Ngunit bibigyan ko kayo ng kaunting pahiwatig. Ang bansang ito ay nakamit ang isang nakamamanghang tagumpay sa teknolohiya kumpara sa maliit na sukat ng kanilang teritoryo. Nagsimulang umugong ang bulungan sa silid, ang pagbibigay diin ng isang Amerikanong akademiko sa teknolohiya ng ibang bansa bukod sa US sa isang seminar ng Harvard ay hindi pangkaraniwan. Ang ilang tagapakinig ay nagsimulang magbulungan. Ang mukha ng mga nangungunang akademiko ay lalong tumindi. Lumabas ang susunod na slide na may mas tiyak na mga numero, isang talahanayan ng global market share sa bawat sektor ng industriya ng semiconductor noong 2023, design, equipment, ngunit sa mga tuntunin ng aktwal na back-end production capacity, lalo na ang advanced packaging and assembly, ang bansang iyon ay nanguna ng walang pag-aalinlangan at hawak pa rin ang pinakamataas na record sa mundo.
sa mga tuntunin ng ultramodern process technology. Nagtanong muli si Professor Wang Ming. Ang tono niya ay nagpapahiwatig na nahulaan na niya. Professor, tigilan na natin ang pagtatago at magsalita ng diretsyo. Hindi mo siguro tinutukoy ang Pilipinas, tama? Nagsimulang maghiyawan ang buong silid. Ang mga kalahok mula sa Tsina ay nagtinginan. Ang mga delegado mula sa Saudi Arabia ay kumunot ang noo. Si Professor Yamada mula sa Hapon ay nagpatuloy sa pagtatala ng walang emosyon. Tumango ako ng may ngiti. Tama ang hula ni Professor Wang Ming. Ang bansang nagpapakita ng pinakamataas na rate ng paglago at market share sa graph ay ang mga kumpanya mula sa Pilipinas. Ang bansang may populasyon na humigit kumulang 110 milyon ay responsable para sa 63% ng advanced semiconductor packaging sa mundo at pinananatili pa rin ito ang pinakamataas na pamantayan sa pinakamodernong teknolohiya ng proseso. Nakaka-interes, hindi ba? Ang reaksyon ay hindi tulad ng inaasahan. Ang mukha ni Professor Wang Ming ay biglang tumigas. Si Dr. Al-Fahad mula sa Saudi Arabia ay nagpakita ng lantad na hindi pagkakontento. Umugong ang kritisismo mula sa likuran. Bakit kailangang Pilipinas? Mayroon namang Amerika at Tsina, hindi ba? Tinaas agad ni Al-Fahad ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Professor Wilsons, ang sinabi mong napakahusay ng semiconductor ng Pilipinas ay tila masyadong biased. Sa katunayan, ang mga superpower tulad ng US o Tsina ay dapat na mas mahalaga sa mga tuntunin ng teknolohikal na kapangyarihan, hindi ba? Bukod pa rito, ang pagtatasa ng teknolohikal na kakayahan gamit lamang ang mga istatistika ay tila masyadong simple, hindi ba? Kalmado akong sumagot, ngunit sa loob ay bahagya akong nagulat sa hamon na dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Dr. Al-Fahad, ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Bagamat nangunguna ang US sa disenyo at kagamitan, sa aktwal na paggawa at success rate, malayo ang agwat ng Pilipinas. Halimbawa, sa advanced packaging process na 3 nanometer pababa, ang success rate ng mga pabrika sa Pilipinas ay umaabot sa 92%, nangunguna sa mga kalaban ng 18% hanggang 20%. Sa pagkakataong ito, si Professor Yamada mula sa Hapon ang nagtanong ng tahimik. Kung ganoon, Professor, bakit mo espesyal na binibigyang pansin ang Pilipinas? Mayroon bang partikular na dahilan para tukuyin ang teknolohiya ng semiconductor ng Pilipinas? Sumagot ako nang may mahinang ngiti. Oo, Professor Yamada. Ang sentro ng seminar ngayon ay ang kapangyarihan ng teknolohiya at supply chain ng mapagkukunan. Ang nilalaman na aking ipipresenta ay magpapakita na ang espesyal na katayuan ng Pilipinas ay hindi lamang isang teknolohikal na aksidente, kundi nagmumula sa isang kawili-wiling pattern na direktang nauugnay sa mapagkukunan, ngunit ito ay simula pa lamang. Ang susunod na slide na inihanda ko ay nagpainit palalo sa kapaligiran ng silid. Lumabas sa screen ang listahan at chart ng mga mapagkukunan na pinakamaraming kinokonsumo sa mundo. Tubig, uling, langis. Ngayon, gusto kong mag-focus dito. Madalas nating tingnan ang langis bilang isang estratehikong mapagkukunan. Ngunit sa katotohanan, kung wala ang buhangin, titigil ng ganap ang modernong sibilisasyon. Kahit sa konstruksyon, paggawa ng salamin, at pinakamahalaga, semiconductor, ang buhangin ay isang mahalagang pundasyon ng modernong lipunan. Bawat taon, humigit kumulang 50 bilyong tonelada ng buhangin ang minamina sa buong mundo. 23 beses na mas marami kaysa sa dami ng langis na ginagamit. Nagtanong si Professor Wang Ming mula sa Tsina nang may tono na halos mapang-asar. Ang Saudi Arabia ay mayaman sa langis. Ang Tsina ay mayaman sa rare earths at iba pang likas na yaman. Kaya, bakit bigla nating pinag-uusapan ang buhangin? Hindi ba't ang buhangin ay isang mapagkukunan na matatagpuan sa lahat ng dako? Labis akong natuwa na tinanong niya iyon. Ito ay ayon sa direksyon na gusto ko. Nagtitigan kami at sumagot ako, Professor Wang Ming, ang puso ng mga semiconductor tulad ng silicon wafer ay nagsisimula sa mataas na kalidad na buhangin o sa mas tamang salita, silica dioxide. Ngunit hindi lahat ng uri ng buhangin ay maaaring gamitin sa paggawa ng semiconductor. Sa paggawa ng high-purity silicon wafer, kailangan natin ng quartz na may purity na higit sa 99.9%
na napakabihira sa kalikasan. Sumingit si Dr. Al-Fahad nang may pagtataka. Teka muna, ang aming bansa, Saudi Arabia, ay may malawak na disyerto. Sinasabi mo bang hindi maaaring gamitin ang mga buhangin na iyon sa paggawa ng semiconductor? Sa wakas, dumating ang tanong na hinihintay ko. Ngumiti ako habang pinipindot ang remote upang lumipat sa susunod na slide. Sa screen ay isang microscope photograph ng butil ng buhangin. Sa kaliwa ay ang buhangin sa disyerto na bilog at makinis, habang sa kanan ay ang buhangin sa ilog na may matatalim na gilid. Tama, Dr. Al-Fahad. Nakakalungkot, ang mga butil ng buhangin sa disyerto ay masyadong bilog at makinis. Marami ring mineral at asin mula sa karagatan na humahalo, kaya hindi ito angkop kahit para sa konstruksiyon, lalo na para sa paggawa ng semiconductor. Ang buhangin sa disyerto na naagnas ng hangin sa loob ng mahabang panahon ay may mga contaminant tulad ng iron at aluminum oxide na lubhang nakakalason sa proseso ng paggawa ng semiconductor. Kailangan nating gumamit ng buhangin sa ilog na nagmumula sa pagkasira ng granite rock na mayaman sa mataas na kalidad na silika. Agad na nagbago ang kapaligiran sa silid. Nagsimulang umugong ang bulungan sa mga akademiko, lalo na ang mga delegado mula sa Saudi Arabia na mabilis na nag-uusap sa Arabic. Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng pag-iisip na para bang inaayos ang isang jigsaw puzzle sa kanilang isip. Nagtanong si Professor Mueller mula sa Alemanya nang maingat. Kung ganoon, sinasabi mo na ang Pilipinas na may maraming bulubundukin at ilog ay may kaugnayan sa ganitong uri ng mapagkukunang buhangin? Ngunit bakit ang mga bansang may bulubundukin tulad ng Alemanya, Switzerland o Austria ay hindi naging superpower sa semiconductor? Ito ang tanong na kailangan ko. Lumipat ako sa susunod na slide na isang topographic map at network ng ilog ng Pilipinas. Napakahusay na tanong, Professor Mueller. Ang pagiging espesyal ng Pilipinas ay nasa kanyang geological characteristics. Ang Pilipinas ay may bulubundukin sa hilaga at kanluran, tulad ng Sierra Madre at iba pang granite metamorphic rock areas na mayaman sa silika. Ang pinakamahalaga, mayroon itong maraming ilog na nagmumula sa mga bulubundukin na ito at mabilis na dumadaloy patungo sa mga lambak tulad ng ilog Cagayan at ang mga tributaryo nito. Ang ganitong uri ng topografiya ay nagdudulot ng malaking akumulasyon ng mataas na kalidad na buhangin sa ilog na nagmumula sa pagkasira ng granite. Habang ang mga ilog sa Alemanya, tulad ng ilog Rhine, ay dumadaloy ng mabagal at malayo na nagpapasingaw sa buhangin, ang mga ilog sa Pilipinas ay dumadaloy ng mabilis at mas maikli na nagdudulot ng matinding akumulasyon ng high-quality quartz layer. Ang mukha ni Professor Wang Ming ay lalong hindi nalulugod. Ibinaba niya ang kanyang ballpen sa mesa at nagtanong ng may bahagyang matinis na boses. Gayunpaman, ang Pilipinas ba ay gumagawa ng high-purity quartz para sa semiconductor? Sa pagkakaalam ko, 85% ng high-purity quartz para sa semiconductor ay nagmumula sa Spruce Pine Mine sa North Carolina, US. Inasahan ko ang tanong na ito at kalmado akong sumagot. Tama, Professor Wang Ming, ang Pilipinas ay hindi pa gumagawa ng ultra-high purity quartz. Ang US pa rin ang may pangunahing kapangyarihan sa bahaging iyon, ngunit ang gusto kong iparating ay mas fundamental pa. Lumabas ang isang bagong slide, isang diagram na nagpapakita ng pagkasunod-sunod ng pag-unlad ng paggamit ng mapagkukunan ng Pilipinas na hinati sa panahon. Panahon ng paggamit ng buhangin para sa konstruksyon, 1970s, 1990s, ang paglalatag ng pundasyon ng industriya ng bansa. Panahon ng paggamit ng quartz sand para sa industriya, 1990s, 2010. Pag-unlad ng teknolohiya sa paggawa ng salamin, ceramics, metal casting, at silicone polishing. Panahon ng advanced processing technology, pag-unlad ng ultra-high precision processing technology dahil sa mga geological characteristics na may bulubundukin at ilog. Ang Pilipinas ay may mapagkukunan ng mataas na kalidad na buhangin, ngunit ang mas mahalaga ay ang Pilipinas ay nag-ipon ng teknolohiya at kaalaman sa paggamit ng buhangin sa loob ng maraming dekada. Mula sa paggamit para sa konstruksyon, pagkatapos ay sa sektor ng industriya, at sa huli,
ay umunlad sa ultra-high precision processing technology na kailangan para sa advanced semiconductor production. Sa pamamagitan ng prosesong ito, nakontrol ng Pilipinas ang isang natatanging teknolohiya sa puso ng value chain. Iyon ay ang silicon wafer processing at advanced packaging substrates. Nagtanong si Dr. Al-Fahad mula sa Saudi Arabia nang may bahagyang hindi pagkakontento. Kung ganoon, sa huli, ang Pilipinas ay umaasa pa rin sa high-purity quartz mula sa US. Hindi ba ito iba sa pagiging isang subcontractor lamang ng Amerika? Bilang isang bansa na nagmamay-ari ng mapagkukunan, ang Saudi Arabia na may langis o ang China na may rare earths ay nasa mas kalamangan na posisyon. Nagtitigan kami at sumagot ako, Dr. Al-Fahad, totoo ang pag-asa sa high-purity quartz. Ngunit bahagi lamang iyon ng buong value chain. Hayaan akong magbigay ng isang kawili-wiling istatistika. Sa paggawa ng semiconductor, ang raw material cost ay mas mababa sa 5% ng kabuuang gastos. Ang natitirang 95% ay tinutukoy ng processing technology, manufacturing technology, at human resource quality. Ang 1 kilogram ng buhangin ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 0.1, ngunit kapag pinroseso sa semiconductor-grade silicon, nagkakahalaga ito ng 100.1 at kapag pinroseso sa final semiconductor chip, ang halaga ay umaabot sa 1,100,000,000. Nangangahulugan iyon ng pagtaas ng halaga ng 10 milyong beses. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng mahinang bulungan sa silid. Ang ilang tagapakinig ay nagsimulang magtala. Ang mga kalahok mula sa Amerika ay nagtinginan ng may kahulugan. Nagtanong si Professor Muller mula sa Alemanya nang may nag-iisip na mukha. Kung ganoon, paano nauugnay ang pagkakaroon ng maraming buhangin ng Pilipinas sa pagiging isang superpower sa semiconductor? Maaari mo bang ipaliwanag ang causal relationship ng mas malinaw? Ang pagkakaroon ng mapagkukunan ay hindi palaging nangangahulugang tagumpay sa industriya. Labis akong natuwa sa tanong na ito. Ito ang pangunahing punto na gusto kong bigyang diin. Profesor, tama ka, iyan mismo ang punto. Ang mas mahalaga kaysa sa mismong mapagkukunan ay ang paraan ng paggamit nito. Sa kaso ng Pilipinas, simula noong 1970s, ang panahon ng paglago ng ekonomiya, ang kaalaman sa pagmimina at sand management ay naipon. Ang pinakamahalaga, ang teknolohiya sa paghihiwalay at pagproseso ng high-quality sand na minamina mula sa mga pangunahing ilog tulad ng Ilog Cagayan at ang mga tributaryo nito ay patuloy na umuunlad. Lumabas ang isang bagong slide, isang graph na nagpapakita ng relasyon sa pagitan ng investment ng Pilipinas sa edukasyon at ng pag-unlad ng teknolohiya ng semiconductor. At sa puntong ito, isa pang mapagkukunan ng Pilipinas ang lumabas, iyon ay ang human resource. Ang isa pang bagay na mas mahalaga pa kaysa langis ay ang teknolohikal na inobasyon at ang mga tauhan na nagmumula sa investment sa edukasyon. Ang proporsyon ng investment sa edukasyon ng Pilipinas sa GDP ay itinuturing na isa sa pinakamataas sa mga bansang Asyano na may mabigat na diin sa siyensya at teknolohiya. Tulad ng nakikita sa graph, ang bilang ng mga patent applications na nauugnay sa semiconductor at ang investment sa R&D ay patuloy na tumaas mula noong 1990s. Hindi nakapagpigil si Professor Wang Ming. Mga tauhan, sa huli, kung walang raw materials, ano ang pakinabang at tinatawag mo pa ring bansa ang Taiwan at pinupuri mo pa rin ang Pilipinas? Magpoprotesta ako ng mariin pagkatapos ng pulong na ito. Sa tingin ko, ang aming China, lalo na ang mainland China, ay may napakalaking rare earth reserves, may malaking domestic market, at isang matibay na manufacturing base na isang kalamangan na hindi malalampasan ng Pilipinas. Nagtitigan kami at sumagot ako, Professor Wang Ming, ang rare earth reserves ba ay talagang nauugnay sa competitiveness ng isang bansa? Iyan ay isang issue na dapat pag-isipan. May isang kawili-wiling statistika. Kinokontrol ng China ang humigit kumulang 60% ng global rare earth production, ngunit mas mababa sa 20% ang share nito sa high-end product market na gumagamit ng mga rare earths. Sa kabilang banda, halos walang rare earth production ang Pilipinas.
ngunit mayroon itong malaking impluensya sa high-end IT product market na gumagamit ng mga mineral na iyon. Ang mukha ni Professor Wang Ming ay bahagyang tumigas. Mukhang mabilis siyang naghahanda ng susunod na argumento, ngunit nagpatuloy ako sa aking presentasyon. Tulad ng nakikita sa graph, ang kaalaman sa processing ng Pilipinas, kapag sinamahan ng teknolohiya sa buhangin at ang mga may kakayahang tauhan, ay lumikha ng isang napakalaking synergy na epekto. Ang resulta ay ang pagiging isang superpower sa advanced semiconductor ngayon. Ang partikular na nakaka-interes ay ang success rate ng industriya ng semiconductor ng Pilipinas. Kahit na ginagamit ang parehong disenyo at kagamitan, ang success rate ng mga kumpanya sa Pilipinas ay mas mataas kaysa sa mga kalaban ng average na 18% hanggang 25%. Posible ito dahil sa tumpak na process control at quality management technology. Kahit na sinabi ko iyon, ang puso ko ay lalong bumibilis. Habang tumatalas ang mga tanong, tila nanginginig ang aking kumpiyansa. At mula sa mukha ng mga akademiko, halata ang pag-aalinlangan, lalo na ang mga delegado mula sa Tsina at Saudi Arabia na halos nagpapalabas ng antagonism. Ngunit kailangan kong idirekta ang seminar sa plano. Lumabas ang isang bagong slide na may pamagat na paggamit ng mapagkukunan bilang sandata. Ang mahalagang isyu na dapat nating isaalang-alang ngayon ay ang posibilidad ng paggamit ng mapagkukunan bilang sandata. Noong nakaraan, ang mapagkukunan tulad ng langis ay ginamit bilang kasangkapan sa politikal na pamimilit. Ang krisis sa langis noong 1973 ay isang malinaw na halimbawa. Kung ganoon, ang mapagkukunan tulad ng buhangin ba ay maaaring gamitin bilang sandata? Tumayo si Professor Wang Ming mula sa kanyang upuan. Professor Wilsons, ang Saudi Arabia ay puno ng buhangin. Ang China ay may malawak na disyerto. Bakit tanging ang Pilipinas lamang ang tinutukoy? Hindi ito isang neutral na pananaliksik, kundi isang malinaw na bias sa isang bansa. At ang pinakamahalaga, kinokontrol ng US ang high-purity quartz. Ang Pilipinas ay maaaring gawing walang kapangyarihan anumang oras. Dagdag ni Al-Fahad mula sa Saudi Arabia. Tama, ang aming disyerto sa Saudi Arabia ay napakalawak. Basta may teknolohiya, handa kaming gamitin ito anumang oras. Kahit maubos ang langis, mayroon pa rin kaming disyerto, isang walang katapusang mapagkukunan. Ang paghamon ay nagpatuloy. Ang kritisismo sa mga tagapakinig ay lalong lumakas. Karamihan sa mga tao ay tumango sa pahayag ni Professor Wang Ming at Dr. Al-Fahad. Nagsimulang lumabas ang pawis sa aking mukha. Ito ang unang pagkakataon na inatake ako ng husto ng mga pinakamataas na antas na akademiko sa mundo ng sabay-sabay. Ngunit inasahan ko at naghanda ako para sa hamong ito. Huminga ako ng malalim at kalmado akong sumagot. Professor Wang Ming, Dr. Al-Fahad, iginagalang ko ang inyong pananaw. Ngunit uulitin ko, hindi lahat ng buhangin ay pareho. Ang buhangin sa disyerto ay hindi angkop para sa semiconductor o konstruksyon dahil sa istruktura ng butil. Ito ang resulta ng eksperimento na inihanda ko. Lumabas sa screen ang magnified image ng butil ng buhangin at iba't ibang resulta ng eksperimento puno ng screen. Ang pagkakaiba sa istruktura sa pagitan ng buhangin sa disyerto at buhangin sa ilog, ang pagkakaiba sa lakas kapag inihalo sa semento, at ang pagkakaiba sa purity, lahat ay ipinakita sa isang malinaw na graph. Ang konkreto na gawa sa buhangin sa disyerto ay may lakas lamang na 30,040% ng konkreto na gumagamit ng buhangin sa ilog at upang makamit ang purity na 99. 9,999% na kailangan para sa paggawa ng silicon wafer, kailangan ng quartz na nagmumula sa mga partikular na geological conditions na wala sa buhangin sa disyerto. Ikiniskis ni Professor Muller mula sa Alemanya ang kanyang salamin at nagtanong ng matalim. Kung napakaganda ng buhangin ng Pilipinas, bakit mababa ang porsyento ng high-purity quartz production sa bansa? Ang presentasyon ng profesor ay tila may lohikal na kontradiksyon. Ang kapaligiran sa silid ay lalong naging antagonistic. Nararamdaman ko ang pagdududa mula sa mga tagapakinig. Malamig na pawis ang dumaloy sa aking likod, ngunit hindi ako maaaring umatras ngayon. Iyan ay isang napakahusay na tanong, Professor Muller. Totoo na sa kasalukuyan,
ang US pa rin ang may monopolyo sa ultra-high purity quartz. Ang minahan sa North Carolina ay napaka-espesyal sa heolohiya at mahirap makahanap ng kapalit sa ngayon. Pansamantala kung binago ang slide upang ipakita ang global quartz supply chain map, ngunit upang malutas ang problemang ito, ang Pilipinas ay gumagawa ng 3 direksyon. 1. Nag-i-invest sa high-quality quartz mines sa Australia at Norway upang diversify ang source. 2. Nagtatatag ng stable supply sa pamamagitan ng mabuting relasyon sa US na hindi agresibo tulad ng China. At 3. Malaking investment sa pagbuo ng synthetic quartz na nagpapakita na ng konkretong resulta. Bumalik ako sa slide na may pamagat na Resource Weaponization Possibility. Ang kapaligiran sa silid ay lalong tumindi. Kung limitahan ng Pilipinas ang pag-export ng sarili nitong buhangin, ang industriya ng konstruksyon at ilang bahagi ng industriya ng semiconductor ay maaapektuhan. Bagamat hindi ito kasing lakas ng UHP quartz ng US, ang industrial sand ay isang mahalagang mapagkukunan sa internasyonal na antas. Sa katunayan, dahil sa kawalan ng balanse sa supply and demand ng buhangin para sa konstruksyon, nagsimulang limitahan ng Pilipinas ang sand dredging noong 2018 na nakaapekto sa construction market sa mga kalapit na bansa. Nagtanong si Al-Fahad mula sa Saudi Arabia nang may tono na halos mapang-asar. Profesor, masyado namang exaggerated yan. Ang pag-export ba ng buhangin ng Pilipinas ay magdudulot ng makabuluhang epekto sa internasyonal na kalakalan? Kung ikukumpara sa langis, iba ito ng sukat. Kung limitahan ng Saudi Arabia ang pag-export ng langis, ang buong mundo ay mapaparalisa. Ang Pilipinas ay walang ganoong impluwensya. Sinubukan kong kumalma at sumagot. Magbibigay ako ng isang konkretong halimbawa. Ang Singapore ay nag-import ng malaking dami ng buhangin mula sa Indonesia upang palawakin ang teritoryo nito, ngunit noong 2007, nang ipagbawal ng Indonesia ang sand export dahil sa mga kadahilanan sa kapaligiran, ang presyo sa Singapore ay tumaas mula 25 cubic meter hanggang 60 o higit sa 2 beses. Ang industriya ng konstruksyon ay lubhang naapektuhan. Ipinapakita nito na ang buhangin ay isang estratehikong mapagkukunan na mas mahirap palitan kaysa sa inaakala. Tumigil ako sandali at tumingin sa paligid ng silid. Ang mukha ng mga tagapakinig ay nagsimulang magbago. Ang ilan ay nagtatala ng seryoso, ang iba ay nagtinginan ng may pagtataka. Ang mahalaga ay hindi ang buhangin mismo, kundi ang teknolohiya sa pagproseso ng buhangin. Hindi lamang nagbebenta ang Pilipinas ng buhangin, kundi kinokontrol nito ang buong value chain, mula sa pagpapalit ng buhangin sa silicon, silicon sa wafer, at wafer sa advanced semiconductor, na lumilikha ng napakalaking halaga sa ekonomiya. Ang halaga ng advanced semiconductor exports ng Pilipinas ay humigit kumulang 180 bilyon bawat taon, mas mataas kaysa sa taunang halaga ng oil exports ng Saudi Arabia. Nagtanong si Professor Wang Ming nang may mapang-asar na tono. Sa huli, ang Pilipinas na umaasa sa US ay magpapahayag ng paggamit ng buhangin bilang sandata? Nakakatawa. Kung itigil lang ng US ang pagpapadala ng quartz, ang industriya ng semiconductor ng Pilipinas ay babagsak. Professor Wilsons, ang presentasyon ngayon ay lubhang nakakadismaya at kulang sa akademikong neutrality. Ang buong silid ay nagsimulang umugong. Ang ibang akademiko ay nagsimulang sumang-ayon kina Professor Wang Ming at Dr. Al-Fahad. Ang puso ko ay bumibilis. Ang sitwasyon ay lalong lumalala. Kahit si Professor Yamada mula sa Hapon ay umiling at nagpakita ng mukha ng hindi paniniwala. Ngunit hindi ko pa naipapakita ang diwa ng aking argumento. Huminga ako ng malalim at lumipat sa susunod na slide. Totoo na ang puso ng kapangyarihan ng semiconductor ay ang high-purity quartz, kagamitan at design technology na halos may monopolyo ng US at totoo rin na ang Pilipinas ay umaasa sa mga ito. Ngunit ang pagtingin lamang doon ay hindi maipapaliwanag ang katayuan ng Pilipinas sa global semiconductor market ngayon. Lumipat ako ng slide sa ilalim ng pamagat na patent status ng semiconductor ng mga nangungunang kumpanya sa Pilipinas. Lumabas ang listahan ng mga pangunahing patents na hawak ng mga kumpanya sa Pilipinas, kasama ang kasalukuyang valuation.
Ang mga kumpanya sa Pilipinas ang may hawak ng pinakamaraming patents na nauugnay sa semiconductor contract manufacturing sa mundo, lalo na sa 3-nanometer process technology, FET technology, at EV application technology na nasa isang walang katulad na nangungunang posisyon. Ang mga patents na ito ay hindi tiyak na nagmula sa subcontracting ng teknolohiya ng US. Tumango si Professor Mueller. Oo, mahalaga ang patents, ngunit sa huli, inaamin mo pa rin na ang Pilipinas ay nasa pangalawang katayuan kung magpasya ang US na itigil ang pag-export ng high-purity quartz dahil sa estratehikong kadahilanan. Ano ang mangyayari sa industriya ng semiconductor ng Pilipinas? Ngumiti ako sa kanya at sumagot. Iyan ang mahalagang tanong, Professor Mueller. Una, hayaan akong magbigay ng isang katotohanan. Ang Pilipinas ay handa na para sa ganoong sitwasyon. Alam mo ba ang tungkol sa trade war sa pagitan ng South Korea at Hapon noong nakaraan? Noong 2019, nang limitahan ng Hapon ang pag-export ng 3 pangunahing materyales ng semiconductor sa South Korea, naranasan ng Samsung ang isang malaking gulo. Noong panahong iyon, napagtanto ng Pilipinas ang kahalagahan ng paggawa ng pangunahing semiconductor raw materials sa bansa. Kaya, ang gobyerno at mga kumpanya ng semiconductor ng Pilipinas ay nagtulungan upang itulak ang local production ng mga pangunahing raw materials at nagtagumpay sa paglikha ng isang substitute supply chain sa loob lamang ng 4 na buwan. Hindi ito isang aksidente. At sa world-class manufacturing technology at mga tauhan, basta may quartz, ang Pilipinas ay maaaring makipagkumpetensya ng matindi nang hindi umaasa sa US. Bukod pa rito, ang Pilipinas ay nag-i-invest ng higit sa 7.1 bilyon bawat taon sa pagbuo ng synthetic quartz technology at mayroon din itong shares sa quartz mines sa Australia at Canada. Umugong ang pag-aalinlangan mula sa mga akademiko. Ano ang mga konkretong halimbawa ng teknolohikal na inobasyon o mga tauhan? Mukhang mga pahayag lamang iyan. Nagpasya ako na ito ang pangunahing punto kaya lumipat ako sa susunod na slide sa ilalim ng pamagat na Case Study, Semiconductor Technology Innovation ng Pilipinas. Lumabas ang listahan ng mga konkretong inobasyon. Hayaan akong magbigay ng ilang konkretong halimbawa. 1. 5-nanometer process technology na commercialized ng isang kumpanya sa Pilipinas, ang una sa mundo noong 2020. Ito ay isang inobasyon na labis na nagpataas ng transistor density sa parehong espasyo, isang technological breakthrough na hindi nagawa ng anumang kumpanya sa US o Tsina. Nagpakita ako ng cross-section image ng 5-nanometer chip at isang video ng manufacturing process sa bawat layer. Next-gen AI processor technology ng isang chip design company sa Pilipinas na labis na nagpataas ng AI processing efficiency sa mga smartphone chipsets. Ang teknolohiyang ito ay gawa ng mga Pilipinong inhinyero na nagtagumpay sa isang pamamaraan na tinanggihan na ng Qualcomm. At 3. Advanced packaging technology, ang puso ng AI semiconductor, kinokontrol ng mga kumpanya sa Pilipinas ang higit sa 90% ng market share sa larangang ito sa buong mundo. Ang teknolohiyang ito ay isang inobasyon na nagbibigay daan sa high-speed data transfer sa mga processing chips tulad ng GPU at naging pisikal na pundasyon ng AI revolution ngayon. Ngunit kahit gaano ko pa ipinaliwanag, hindi pa rin natapos ang kritisismo, lalo na ang issue sa kapaligiran na naging isang bagong argumento. Nagtanong si Alfahad ng may hamon, sige, ipagpalagay na ginagamit ng Pilipinas ang high-quality sand ng epektibo. Ngunit hindi ba sisirain ng labis na sand dredging mula sa ilog o baybayin ng kapaligiran? Tulad ng hydraulic fracturing sa US na kinukwestiyon dahil sa pinsala sa kapaligiran, ang sand dredging ng Pilipinas ay dapat ding magkaroon ng problema sa sustainability. Tinamaan ng tanong na ito ang sentro. Ang issue sa kapaligiran ay isa sa pinakamahalagang pagsasaalang-alang sa paggamit ng anumang mapagkukunan. Sumagot ako ng maingat. Napakahalaga ng obserbasyon ni Dr. Alfahad. Oo, iyan ang dahilan kung bakit nagsimulang limitahan ng gobyerno ng Pilipinas ang sand dredging ng Mariin noong 2016 at nagsimulang mag-invest sa pagbuo ng mga substitute materials. Ang partikular na nakakainteres
ay ang ecological restoration capability ng Pilipinas. Lumipat ako ng slide sa case study, Coastal and River Restoration Project ng Pilipinas. Sa loob ng maraming taon, ang Pilipinas ay nag-invest ng higit sa 80 bilyon sa Ecosystem Restoration Project sa mga pangunahing sand dredging areas. Ang Watershed Ecosystem Restoration Project, lalo na, ay itinuturing na isang model case study sa mundo. Bukod pa rito, ang Pilipinas ay nangunguna rin sa teknolohiya sa pagbuo ng artificial sand mula sa industrial waste. Sumingit si Professor Wang Ming ng mapang-asar. Kung ganoon, ang huling resulta ay hindi rin ito maaaring minahin ng marami para i-export o gamitin bilang sandata. Walang kabuluhan ng buhangin, hindi ba? Nagkokontrahan ang propesor sa sarili niya. Ang kapaligiran sa silid ay lalong naging antagonistic ulit. Maraming tagapakinig ang umiling. Ang iba ay nagpakita ng mukha ng pagkadismaya. Tila babagsak ang aking argumento, lalo na ang mga delegado mula sa Saudi Arabia na nagtinginan at tumawa ng tahimik. Ngunit pagkatapos, nagtanong si Professor Müller mula sa Alemanya ng may neutral na tono. Narinig ko na ang Pilipinas ay may matagumpay na case study sa marine ecosystem restoration. Kumusta iyon, lalo na sa dimensyon ng circular economy? Ano ang diskarte ng Pilipinas? Sumagot ako ng may pasasalamat kay Professor Müller. Iyan ay isang napakahalagang punto, Professor Müller. Sinusubukan ng Pilipinas na maging responsable para sa hinaharap habang ginagamit ang sand resource. Ang partikular na dapat tingnan ay ang Circular Sand Economy System. Sa screen sa likod ko, lumabas ang flowchart ng Construction Waste Recycling System ng Pilipinas. Bawat taon, ang Pilipinas ay may higit sa 50 milyong tonelada ng construction waste na nire-recycle at ang pangunahing bahagi ay pinoproseso sa recycled sand. Bukod pa rito, ang buhangin na pinoproseso mula sa steel slag, isang byproduct ng steel mill, ay ginagawa ng higit sa 800,000 tonelada bawat taon na nakakatulong na mabawasan ang natural sand dredging ng 25%. Ang susunod na slide ay tungkol sa economic value ng buhangin. Sinimulan kong ilabas ang aking huling alas. Ang high-quality river sand ay maaaring magkaroon ng halaga na kasing taas ng langis. Ang karaniwang buhangin sa ilog ay humigit kumulang 10 bawat tonelada, ngunit ang high-purity quartz para sa semiconductor ay nagkakahalaga ng higit sa $1 milyong bawat tonelada. At kapag pinroseso sa silicon wafer, nagkakahalaga ito ng higit sa 1,100,000 bawat kilo. Kung ikukumpara sa crude oil na 80 bawat bariles, kung ikukumpara ayon sa timbang, ang high-purity quartz ay may halaga na higit sa 60 beses. Nagsimulang magpakita ng interes si Al-Fahad. Kung ganoon, maaaring itaas ng Pilipinas ang presyo ng sand exports upang kumita. Maaari ba itong lumikha ng isang sand cartel tulad ng OPEC? Tumango ako. Sa teorya, posible. Ngunit sa kasalukuyan, napakataas ng domestic demand na nagpapahirap na madagdagan ng exports ng walang kondisyon. Ngunit ang posibilidad na ang added value ng high-quality sand mula sa Pilipinas ay sumasalamin sa global market ay totoo, lalo na ang environmentally friendly sand dredging technology at ang recycled sand technology na binuo ng Pilipinas ay mga intellectual properties na may mataas na halaga at maaaring i-export. Kahit si Professor Wang Ming ay tila napilitang umamin, kahit na mas malaki ang consumer market at logistics network ng China, ang teknolohikal na diskarte ng Pilipinas ay may halaga. Ngunit paano ito nauugnay sa teknolohikal na kapangyarihan ng mundo? Iyan pa rin ang tanong. Nagbago ang mukha ni Al-Fahad at nagsalita ng seryoso. Tama, ang buhangin ay tila ordinaryo, ngunit para sa konstruksyon o semiconductor, mahalaga talaga ito. Habang naghahanda ang Saudi Arabia para sa post-oil era, kailangan din nating isaalang-alang ang dimensyong ito. Habang nagsisimulang mag-relax ang kapaligiran, biglang tumayo si Professor Wang Ming at itinaas ang kanyang kamay. Professor, mula simula hanggang wakas, pinupuri mo ang Pilipinas. Nakatanggap ka ba ng research funding mula sa isang kumpanya sa Pilipinas? Sa huli, kung wala ang US, ang Pilipinas ay walang anuman. Walang quartz mula sa Amerika, walang semiconductor equipment mula sa Amerika, walang design software mula sa Amerika.
hindi mabubuhay ang semiconductor ng Pilipinas kahit isang araw. Nagbago agad ang saloobin ni Al-Fahad. Naniniwala rin kami na ang buhangin sa aming disyerto ay maaaring gamitin sa paggawa ng semiconductor kung dadaan sa tamang chemical process. Sa ilalim ng Vision 2030, ang Saudi Arabia ay nag-invest na ng 10 bilyong dolyar sa pagbuo ng advanced materials. Hindi lamang ang Pilipinas ang espesyal. Ang sitwasyon ay mabilis na lumala ulit. Ang buong silid ay nagsimulang magpakita ng kritisismo, lalo na ang mga opisyal ng gobyerno at matataas na ehekutibo na nakaupo sa harap na hanay na nagsimulang magpakita ng seryosong mukha. Sumagot ako ng may bahagyang pag-aalangan. Siyempre, ang US ang pinagmulan ng high-purity quartz at ang Saudi Arabia ay may mataas na R&D potential. Hindi ko sinasabi na ang Pilipinas lamang ang espesyal, ngunit sinusuri ko ang isang kawili-wiling pattern na nag-uugnay sa fundamental resource tulad ng buhangin sa competitiveness ng isang bansa. Isang sigaw ang narinig mula sa likuran ng silid. Ngunit bakit tanging ang Pilipinas lamang ang pinoprotektahan mo? Kulang ito sa neutrality, nagtanong si Professor Mueller ng matalim. Nagpapakita ka ba ng biased data dahil sa espesyal na relasyon sa pagitan ng US at Pilipinas? Bilang isang Amerikanong akademiko, pinoprotektahan mo ba ang iyong geopolitical ally? Agad akong naramdaman na gumuho ang mundo sa harap ko. Ang ganitong direktang akusasyon ay hindi ko inasahan, lalo na ang pagkukwestiyon sa aking akademikong neutrality na itinuturing na pinakamalaking insulto para sa isang akademiko. Nauutal ako, ako. Nagsasalita lamang batay sa datos. Lalo pang sumalakay si Professor Wang Ming. Ang kanyang tono ngayon ay halos pang-aasar. Ang tungkol sa Pilipinas? Siguro sa antas lamang ng konstruksyon. Ang high-purity quartz ay umaasa sa Amerika. Ang manufacturing technology ay gumagamit ng kagamitan ng Amerika. Ang EUV machine ay ginagawa lamang ng ASML ng Netherlands. Binibili lamang iyan ng Pilipinas. Sa katotohanan, ang Pilipinas ay isa lamang subcontractor ng Amerika at Europa. Dagdag ni Al-Fahad ng may tawa. Sa huli, ang buhangin na sinasabing mas mahalaga kaysa langis, hindi rin pag-aari lahat ng Pilipinas. Kaya, ano ang kabuluhan? Isa lamang bansang umaasa sa Amerika, hindi ba? Hindi bababa sa kinokontrol ng Saudi Arabia ang langis ng ganap. Yan ang tunay na resource superpower. Lumamig ang hangin sa silid, ang pawis ay dumaloy sa aking noo, ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang puso ko ay bumibilis na para bang lalabas. Sinubukan kong sumagot ng buong lakas. Iiyan ay masyadong exaggerated. Bago ko pa matapos ang aking pangungusap, sumingit si Professor Mueller ng matalim. Professor, sa puntong ito, nagtataka talaga ako kung bakit ka pumapanig sa Pilipinas ng ganoon. Mayroon ka bang anumang argumento upang patunayan na mali ang aming akusasyon? Hindi ako makasagot. Isang hindi komportable na katahimikan ang bumalot. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Naramdaman ko na parang gumuho ang akademikong karangalan na naipon ko sa loob ng 3 taon sa isang iglap. Ang tablet na naglalaman ng lecture data ay nadulas mula sa aking kamay, muntik nang mahulog sa sahig, ngunit nahawakan ko ito kaagad. Ngumiti si Professor Wang Ming ng parang nanalo at may sinabing bagay sa Chinese sa mga nasa paligid bago nagsalita ng malakas at malinaw sa English. Malinaw na, sa huli, kapag sinakal ng Amerika ang buhangin, ang Pilipinas ay mawawalan ng lakas. Kinumpirma muli ng seminar ngayon ang bias ng mga Amerikanong akademiko sa Asya. Hindi rin itinago ni Al-Fahad ang kanyang tawa. Profesor, kung hindi ka komportable, hindi mo na kailangang magsalita. Naaawa ako sa iyo nang makita kong gumuho ang iyong pananaliksik na matagal mo nang ginawa, malamig na pawis ang dumaloy sa aking noo. Ang lalamunan ko ay tuyo. Karaniwan, makakasagot ako agad, ngunit hindi ko alam kung bakit ang isip ko ay blanko. Ang kamay na may hawak na mikropono ay patuloy na nanginginig. Ang ibang akademiko ay nagsimulang magpakita ng kritisismo. Kahit si Professor Yamada ay umiling ng may pagkadismaya. Professor, may malaking butas sa lohika, lalo na ang koneksyon sa pagitan ng sand resource at teknolohiya ay napakahina. Isang kapaligiran ng pagkatalo ang bumalot sa buong silid.
Ang mga akademiko ay tila nagpapakasaya sa tagumpay. Ang mga tagapakinig ay nagbubulungan at tumitingin sa akin ng may awa. Halatang nagpapakita talaga ang propesor ng bias data. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na parang gumuho ang lahat. Ang 3 taon ng pananaliksik, ang daan-daang interview, ang hindi mabilang na pagsusuri ng datos ay naging walang kabuluhan. Tiningnan ko ang orasan sa dingding. May kalahating oras pa akong natitira sa lecture, ngunit hindi ako sigurado kung kaya ko pang magpatuloy. At sa sandaling iyon, dumating ang pinakamahalagang sandali sa aking buhay. Biglang sumagi sa isip ko ang isang larawan noong 2 taon na ang nakalipas nang bisitahin ko ang semiconductor factory sa Pilipinas. Isang batang inhinyero ang nagsabi sa akin, "Professor, hindi lang kami gumagawa ng semiconductor mula sa butil ng buhangin, kundi ginagawa namin ito gamit ang kultura na nagpapahalaga sa bawat butil ng buhangin." Huminga ako ng malalim at nagpasya. Pakiramdam ko, kung hindi ngayon, wala nang pagkakataon. Ngayon na ang oras para ibigay ang lahat. Bigla kong ibinaba ang tablet, bumaba sa entablado, at naglakad patungo sa gitna ng silid, sa harap mismo ni na Professor Wang Ming at Dr. Al-Fahad. Tiningnan ako ng lahat ng tagapakinig ng may pagtataka. Mga kagalang-galang na panauhin? Ngayon, hindi lamang tayo nagdidiskusyon ng mga isyong pang-akademiko dito, kundi nagtatalakay tayo sa direksyon ng teknolohikal na kapangyarihan sa hinaharap. Pinoprotektahan ko ba ang Pilipinas? Hindi. Nagsasalita lamang ako ng katotohanan na ipinapakita ng datos. Bumalik ako sa entablado, kinuha ang remote. Sandali, lahat. Mayroon pa akong isang graph na kailangan kong ipakita. Isang graph na magpapakita kung ano ang mangyayari kapag nagsama-sama ang human resources at sand infrastructure ng Pilipinas. Pinindot ko ang remote para lumipat sa isang bagong set ng slide. Lumabas sa screen ang 3 graph line na tumataas ng magkatabi. Datos mula 2000 hanggang 2023. Linya ng growth rate ng investment sa edukasyon. Linya ng growth rate ng R&D sa industrial quartz. Linya na growth rate na semiconductor exports. Ang lahat ng 3 linya ay umakyat sa parehong direksyon ng perpekto. Madalas sinasabi ng mga tao na ang Pilipinas ay kulang sa mapagkukunan, ngunit sa katunayan, dahil sa pagkakaroon ng bulubundukin at ilog, nag-ipon ito ng karanasan sa paggamit ng high-quality sand. At higit pa roon, ito ay pinagsama sa isa sa pinakamahusay na education system sa mundo. Ang investment ng Pilipinas sa edukasyon ay ang pinakamataas sa Asia kumpara sa GDP, 6.2%, lalo na sa engineering fields. Ang proporsyon ng mga estudyante sa graduate level ay 3 beses na mas mataas kaysa sa Hapon at 1.8 beses na mas mataas kaysa sa US. Sinubukan pa rin ni Professor Wang Ming na magtalo. Gayunpaman, ang issue sa high-purity quartz, mahinahon ko siyang pinutol at nagsalita ng may matatag at may kumpiyansang tono. Professor Wang Ming, hindi mo napapansin ang pinakamahalagang insight. Bagamat kinokontrol ng US ang high-purity quartz, nalutas na ng Pilipinas ang problemang ito mula sa 3 direksyon. Nagpakita ako ng isang bagong slide sa ilalim ng pamagat na self-reliance strategy sa mapagkukunan ng Pilipinas. May listahan ng 3 diskarte. Diversification ng supply chain. Nag-diversify na ang Pilipinas sa production lines sa pamamagitan ng investment sa mga minahan sa ibang bansa, kabilang ang 2 bilyong investment sa quartz mine sa Europa, ang pagkuha ng quartz mine sa Norway, at ang paglahok sa pagbuo ng quartz mine sa Canada. R&D. Ang mga nangungunang kumpanya sa Pilipinas ay nag-i-invest ng higit sa 1.5 bilyon bawat taon sa pagbuo ng synthetic quartz na ngayon ay nasa pilot production stage na may layuning taasan ang local production rate ng high-purity quartz sa 40% pagsapit ng 2026. Efficiency improvement. Pinahusay ng Pilipinas ang production process nito upang makamit ang success rate na 25% na mas mataas kaysa sa mga kalaban gamit ang parehong kagamitan na makabuluhang nagbabawas ng pag-asa sa raw materials. Nagsimulang magpakita ng interes si Professor Mueller. Inayos niya ang kanyang salamin at nakinig ng detalyado. Ang kapaligiran sa silid ay malinaw na nagbago.
Maraming akademiko ang nakatitig sa slide at nagsimulang magbulungan, lalo na si Professor Yamada mula sa Hapon na biglang nagsimulang magtala ng seryoso. Nagpasya ako na oras na para ipakita ang smoking gun. Lumipat ako sa susunod na slide. At mayroon pang pinakamahalagang katotohanan. Naranasan ng Pilipinas ang kakulangan sa buhangin para sa konstruksyon dahil sa sand dredging restriction, ngunit ang krisis na iyon ay ginawang pagkakataon. Nagtagumpay sila sa pagbuo ng recycled sand at artificial sand. Lumabas sa screen sa likod ko ang larawan ng Construction Waste Recycling System at Artificial Sand Factory ng Pilipinas. Ang artificial sand, na gawa sa steel slag, na binuo kasama ng Steel Industry Group ng Pilipinas, ay may compressive strength na 30% na mas mataas kaysa sa natural sand, ngunit lumilikha ng 75% na mas mababang environmental burden. Ito ay isang malinaw na halimbawa kung paano ginamit ng Pilipinas ang teknolohiya upang malampasan ang resource limitation. Nagpakita ng seryosong interes si Professor Mueller. Kung ganoon, ang competitiveness ng semiconductor ng Pilipinas ngayon ay ang sum total ng sand technology at human resources. Isang kawili-wiling pananaw. Hindi ko pa nakita ang ganitong pagsusuri dati. Sumagot ako ng may kumpiyansang tono. Tama, taliwas sa pangkalahatang paniniwala na ang Pilipinas ay kulang sa mapagkukunan. Sa katotohanan, ang Pilipinas ay may saganang buhangin mula sa mga bulubundukin at ilog, at kapag sinamahan ng technological innovation sa pamamagitan ng edukasyon, ang Pilipinas ay tiyak na hindi isang bansa na maaaring utusan lamang ng US. Lumipat ako sa susunod na slide. Sa pagkakataong ito ay isang graph na naghahambing ng bilang ng mga patents na nauugnay sa semiconductor at ang citation index ng bawat bansa. Tulad ng nakikita sa graph na ito, mula noong 2010, naungusan ng Pilipinas ang US at patuloy na nangunguna sa mundo sa bilang ng mga patents na nauugnay sa semiconductor. Ngunit ang mas mahalaga ay ang Patent Citation Index, isang sukatan ng halaga ng patent. Ang semiconductor patents ng Pilipinas ay 2.1 beses na mas mataas kaysa sa Hapon, 8 beses na mas mataas kaysa sa Tsina, at nasa 0.95 beses kapag ikinumpara sa US. Ang halaga ng patent ng Pilipinas na katumbas ng US ay tila nagdulot ng pagkabigla sa mga tagapakinig. Nagsimulang magbago ang mukha ng mga akademiko. Nagtinginan sila ng naguguluhan. Hindi ko akalain. Bumalik ako sa aking kumpiyansa at nagpatuloy. Ang mapagkukunan na mas mahalaga pa kaysa langis, iyon ay ang buhangin na pinagsama sa edukasyon at teknolohiya. Ang pagiging isang superpower ng semiconductor ng Pilipinas ay hindi isang aksidente, kundi ang resulta ng isang pangmatagalang national development strategy. Kung hindi natin papansinin ang case study ng Pilipinas na gumamit ng environmental technology at human resources upang lumikha ng isang synergistic na epekto, hindi natin mahuhulaan ng tama ang kinabukasan ng teknolohikal na kapangyarihan ng mundo. Ang kapaligiran sa silid ay lubos na nagbago. Kahit si Professor Wang Ming ay may nag-iisip na mukha. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya. Gayunpaman, kung harangan ng US ang mga pangunahing kagamitan at quartz, tapos na. Ngunit pagkatapos pakinggan ang presentasyon ng profesor, tila ang Pilipinas ay may kawili-wiling alternative strategy, lalo na ang diskarte sa pag-access sa mga minahan sa ibang bansa, na katulad ng diskarte ng China's Belt and Road. Nagbago rin ang saloobin ni Dr. Al-Fahad. Ang buhangin ba sa disyerto ng Saudi Arabia ay maaaring gamitin sa pamamagitan ng special process? Maaari ba tayong kumuha ng inspirasyon sa teknolohiya ng Pilipinas? Ngumiti ako at sumagot. Siyempre, ang Saudi Arabia ay may napakataas na potensyal. Sa katunayan, ang ilang lugar sa disyerto ng Saudi Arabia ay may mga silicate minerals na hindi pa masyadong naagnas ng hangin na maaaring iproseso sa industrial quartz. Ngunit ang Pilipinas ay naglakbay na sa landas ng tagumpay sa loob ng maraming dekada. Kung gusto ng Middle East na humabol, kailangan ng oras, investment at tamang technological cooperation. Ngayon, ang mga akademiko ay nagpapalitan ng mga pananaw at nagtatalo. Nararamdaman ko ang isang kapaligiran ng pagkilala na ang Pilipinas ay mas malakas kaysa sa inaakala, lalo na si Professor Yamada.
mula sa Hapon na nagbukas ng laptop at naghanap ng impormasyon ng masigasig. Nagtanong si Professor Mueller ng seryoso. Ang environmentally friendly sand dredging technology at recycling technology ng Pilipinas ba ay maaaring iangkop sa Europa? Kami rin ay nahaharap sa problema ng kakulangan sa sand resource. Tumango ako. Malamang na posible. Ang circular sand economy model ng Pilipinas, lalo na ang artificial sand technology mula sa construction waste, ay angkop para sa Europa na patuloy na lumalawak ang mga lungsod. Nagsimula ng i-export ng mga kumpanya sa Pilipinas ang teknolohiyang ito sa Alemanya, Pransiya at Espanya. Ang Sustainable Sand Resource Management ay nangangailangan ng internasyonal na kooperasyon. Nagtanong pa si Al-Fahad, kung ganoon, Professor, sino sa tingin mo ang hahawak ng kapangyarihan sa sand resource sa hinaharap? Sumagot ako ng maingat. Ang cooperation network ay magiging mas mahalaga kaysa sa pamumuno ng isang bansa. Nakikita ko ang isang larawan kung saan ang US ang nagbibigay ng high-purity quartz, raw material. Ang Pilipinas ang nagbibigay ng processing technology. Ang Europa ang nagbibigay ng environmentally friendly dredging technology. At ang China ang nagbibigay ng malaking production capacity. Sa muling pagbubuo ng global sand market, inaasahan ko na ito ay magiging isang modelo kung saan ang bawat bansa ay nagpapakita ng kanyang kalakasan at nagtutulungan. Ngunit si Professor Wang Ming ay patuloy na naghamon. Sa huli, sinasabi ba ng profesor na ang semiconductor ng Pilipinas ay mabubuhay nang wala ang US? Hindi ba't masyadong exaggerated ang pahayag na iyon? Kalmado akong sumagot. Professor Wang Ming, hindi ako nagsasalita tungkol sa ganap na kalayaan, kundi tungkol sa mas mataas na antas ng self-reliance. Sa ngayon, kung ganap na putulin ang Pilipinas mula sa US, magiging mahirap na panatilihin ang industriya ng semiconductor. Ngunit ang mahalaga ay patuloy na binabawasan ng Pilipinas ang antas ng pag-asa na iyon. Lumipat ako sa isa pang slide sa ilalim ng pamagat na pagbabago sa antas ng pag-asa sa ibang bansa ng industriya ng semiconductor ng Pilipinas. Lumabas ang trend graph mula 2010 hanggang 2023. Tulad ng nakikita, ang antas ng pag-asa sa ibang bansa ng industriya ng semiconductor ng Pilipinas ay bumaba ng malaki mula 98% noong 2010 hanggang 38% lamang noong 2023. Lalo na sa bahagi ng kagamitan at materyales, ang local production rate ay patuloy na tumataas. Kapag ang human resources, sand technology at environment ay lumikha ng isang positibong cycle, ang Pilipinas ay may sapat na potensyal upang taasan ang antas ng self-reliance upang maging katumbas ng US. Nagtanong si Al-Fahad sa huling pagkakataon. Gayunpaman, hindi ito katulad ng pagkakaroon ng langis ng Saudi Arabia. Hindi ba masyadong optimistic ang professor tungkol sa Pilipinas? Bakit tanging ang Pilipinas lamang ang tinutukoy? Ngumiti ako at sumagot. Dr. Al-Fahad, hindi ako masyadong optimistic tungkol sa Pilipinas. Ngunit sinusuri ko ang isang kawili-wiling pattern na ipinapakita ng datos. Siyempre, mahalaga ang langis ng Saudi Arabia, ngunit marami ng pananaliksik tungkol sa langis at ang estratehikong halaga nito ay kilala. Sa kabilang banda, ang mekanismo na nag-uugnay sa fundamental resource tulad ng buhangin sa competitiveness ng isang bansa ay hindi pa sapat na napag-aralan. Nagpakita ako ng huling slide, katotohanan na pinatunayan ng numero. Ako mismo ay nagulat. Akala ko ang Pilipinas ay isang bansa na kulang sa mapagkukunan, ngunit ang case study na nagpapakita ng pag-unlad na nagmumula sa buhangin, na nagmula sa mga bulubundukin at ilog ay totoo. At ang case study na ito ay nagbigay sa amin ng isang bagong pananaw sa diwa ng mapagkukunan. Ang halaga ng mapagkukunan ay wala sa sarili nito, kundi nasa paraan ng paggamit nito. Ngayon, tahimik ang lahat ng akademiko. Mukhang wala nang magtatalo. Ang mga delegado mula sa Saudi Arabia ay nag-uusap sa Arabic. Ang mga akademikong Chino ay nagsusuri ng graph ng seryoso, mayroong bumulong. Kung titingnan ang graph at istatistika, hindi na maikakaila. Si Professor Wang Ming ay napilitang umamin. Napakahalaga pala ng human resources at teknolohiya. Kailangan din nating mag-invest sa utilization technology kaysa sa mismong mapagkukunan. At si Al-Fahad ay tila nalulunod sa pag-iisip.
Maaari ba nating malampasan ang limitation ng buhangin sa disyerto sa pamamagitan ng teknolohiya tulad ng Pilipinas? Kailangan nating idagdag ang pananaw na ito sa aming Vision 2030 Plan. Ang mga akademiko mula sa Alemanya at Hapon ay nagtatalo, palagi kaming nag-iisip tungkol sa pag-asa sa US. Talagang nakaka-interes ang issue sa high-quality sand at ang alternative policy ng Pilipinas. Kailangan ding pag-isipan ulit ito ng Europa. Tiningnan ko ang kanilang reaksyon at sinimulan ang pagtatapos ng presentasyon. Mga kagalang-galang na panauhin. Sa simula, baka minamaliit natin ang Pilipinas, ngunit ang blend ng buhangin, teknolohiya at mga tauhan na aking binanggit ay ang nakatagong pundasyon na nagdala sa semiconductor ng Pilipinas sa pituan sa mundo. Hindi ito isang teknolohikal na aksidente, kundi ang resulta ng pinaghalong geological characteristics at cultural values ng bansang iyon. Ginagawa ng mga Pilipino ang pinakamahusay na semiconductor sa mundo gamit ang kultura na nagpapahalaga sa bawat butil ng buhangin. Huminga ako ng malalim at tumingin sa paligid ng silid ulit. Sa huli, ang teknolohikal na kapangyarihan ng mundo ay hindi isang bagay na maaaring takbuhin ng mag-isa ng isang bansa. Kung walang global cooperation, imposible. Ang quartz ng US, ang processing technology ng Pilipinas, ang materials ng Hapon, at ang equipment ng Europa, kapag gumana ang lahat ng ito ng magkasama, lilitaw ang tunay na teknolohikal na inobasyon. Lumabas ang huling slide, ang aking conclusion. Conclusion. Ang mapagkukunan na mas mahalaga pa kaysa langis, ang buhangin, ay pinagsama sa edukasyon at teknolohiya na nagdala sa Pilipinas upang maging isang superpower sa semiconductor. Bagamat ang US ay nananatiling nangunguna sa high-purity quartz, pinapataas ng Pilipinas ang antas ng self-reliance sa iba't ibang paraan. Sa panahon ng interdependence, ang konklusyon na ang Pilipinas ay isa lamang subordinate state ay isang maling pagkaunawa. Kapag naunawaan natin ang geopolitical implications ng sand resource, mas tumpak nating mahuhulaan ang tanawin ng teknolohikal na kapangyarihan sa hinaharap. Ang buong silid ay tahimik, wala nang nag-aalok ng argumento. Kahit si Professor Wang Ming at Dr. Al-Fahad ay tumango ng tahimik, biglang may nagpalakpak mula sa likuran at sa isang iglap, umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong silid. Ang datos na lohikal na hindi maikakaila. Talagang nakamamanghang pananaliksik. Sa wakas ay umamin si Professor Wang Ming. Hindi ko akalain na ang isang Amerikanong akademiko ay mag-aalok ng ganitong pananaw. Talagang nagbukas ng pananaw, sinsero ring pumuri si Dr. Al-Fahad. Pagkatapos ng seminar, at unti-unting umalis ang lahat ng tagapakinig, ako ay naiwan sa entablado ng nag-iisa. Ang huling larawan sa screen ay nagniningning pa rin, buhangin at ang kinabukasan. Ang aking mga kamay ay nanginginig pa rin ng bahagya. Ngunit sa pagkakataong ito ay dahil sa pananabik. Noong araw na iyon, ang seminar na iyon ay naging turning point sa aking buhay. Ito ay higit pa sa isang akademikong diskusyon. Ang mga akademiko na dating antagonistic ay unti-unting lumapit upang magpakita ng interes sa aking pananaliksik. Pagkalipas ng 1 buwan, isang espesyal na edisyon ng isang international academic journal ang inilathala na may temang Sand Resource and the Future of Technological Power. Ang aking pangalan ay naitala sa akademikong mundo bilang ang nagmungkahi ng isang bagong paradigm ng technological geopolitics. Ngunit ang pinaka-nakamamanghang pagbabago ay ang reaksyon mula sa mga gobyerno ng bawat bansa. Ang US Department of Commerce ay nagtatag ng isang special committee upang muling tasahin ang estratehikong halaga ng high-purity quartz. Inihayag ng China ang Sand Self-Reliance Plan 2030. Nagtatag ang Saudi Arabia ng Research Center para sa industrial utilization ng buhangin sa disyerto at pinalakas ng gobyerno ng Pilipinas ang sistema ng National Sand Resource Management. Ang pinakanakakagulat ay ang nangyari 6 na buwan pagkatapos. Ang balita na nagtagumpay si Dr. Al-Fahad sa pagbuo ng innovative technology na nagpapalit ng buhangin sa disyerto upang magamit sa semiconductor ay umalingaw-ngaw sa buong mundo. Sinabi niya sa media na ang lecture ni Professor Wilsons ang inspirasyon. Nag-alok si Professor Wang Ming ng joint research project sa akin.
Naglathala si Professor Yamada ng isang artikulo tungkol sa pangangailangan para sa kooperasyon sa semiconductor sa pagitan ng mga nangungunang kumpanya sa Pilipinas at ang Rapidus ng Hapon. Ngayon, pumasok ang mundo sa isang bagong panahon ng resource competition na tinatawag na Sand War. Ang buhangin ay sinimulan ng tingnan bilang isang mapagkukunan na mas mahalaga pa kaysa langis at natural gas. Ang isang Sand Resource Cooperation Network sa pagitan ng mga bansa ay nabuo, at ang Pilipinas ay nakatayo sa sentro ng network na iyon, nagbabahagi ng teknolohiya sa sustainable resource utilization sa mundo. Sa tuwing naaalala ko ang seminar sa Harvard na iyon, naaalala ko ang katapangan sa sandaling iyon upang ipaglaban ang katotohanan kahit na sa simula ay inasahan at hindi pinaniwalaan ako ng buong mundo. Ngunit sa huli, nagawa ko silang kumbinsihin gamit ang datos at lohika. Minsan, ang pinakaordinaryong bagay, ang maliit na bagay tulad ng buhangin, ay maaaring magpabago sa paradigm ng mundo. Hindi natin dapat kalimutan ang katotohanan ito. At ang pinakamahalagang aral ay, ang halaga ng mapagkukunan ay wala sa sarili nito, kundi nasa paraan ng paggamit nito, tulad ng pagbabago ng Pilipinas sa buhangin upang maging semiconductor. Ang talino ng tao ay maaaring lumikha ng pinakanakamamamanghang halaga mula sa pinakaordinaryong bagay. Iyan ang diwa na gusto kong patunayan noong araw na iyon. At kayo, ano sa tingin ninyo ang pinakamahusay na mapagkukunan ng Pilipinas? Kumusta ang kuwento ngayon? Kung nagustuhan ninyo ang kuwento ngayon, paki-like para suportahan ako. Salamat sa panonood.